Well, obviously we didn't play a very good one. Disappointed in the way we played. We got behind early in the game and just played on our heels the whole way. It was like we were in panic mode for 40 minutes. And we'll see what we can do. We have to see if we can bounce back from this and move forward. That's the only thing we can do at this point. Brownlee with the heave from halfway. Oh, Dustin Brownlee! Ka-Express, hindi ito ang unang beses na natalo ang Gilas Pilipinas sa group stage. At kung may dahilan para huwag mataranta sa pagkatalo nila kontra Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup 2025, eto na yon. Balik tanaw tayo sa Asian Games 2023 sa Hangzhou, kung saan natalo rin ang Gilas sa group stage at hindi basta-basta, kundi sa kamay din ng isang powerhouse team, Jordan. Pero alam natin ang nangyari sa dulo. Ang Gilas, ginulat ang buong Asia at tinapos ang torneo bilang kampiyon. Tangan ang gintong medalya matapos talunin mismo ang Jordan sa finals. Ngayon, 2025, tila nauulit ang eksena. Bumagsak ang Gilas kontra Chinese Taipei sa unang laro, pero hindi pa dito nagtatapos ang laban. Tulad ng Asian Games, may mga aspeto ng laro na kailangang ayusin, depensa, turnovers at execution sa crunch time. Pero malinaw rin ang isa pang bagay, may lalim, may firepower at may pride pa rin ang Gilas. Ang mga tulad ni Dwight Ramos, Kevin Kembao at Scottie Thompson ay hindi papayag na basta-basta nilang matalo. At kung babalikan natin ang kasaysayan, minsan kailangan muna tayong matalo para manalo sa mas malaking laban. Ang tunay na sukatan ng Gilas ay hindi lang ang unang game, kundi ang kakayahan nila makabawi, mag-adjust at lumaban hanggang dulo. Tulad ng Asian Games, tulad ng mga pagkakataong isinulat nila ang kasaysayan, hindi bilang mga paborito, kundi bilang mga underdog na hindi bumibitaw. Kaya sa mga nagsasabi nang wala na yan, isang paalala lang, ang Gilas team ay ginulat ang lahat at kayang gawin ulit. Abangan ang susunod na laban. Ito pa lang ang simula, gaganti ang Gilas. Mainit ang usapan ngayon sa FIBA Asia Cup 2025. Matapos gulatin ng Chinese Taipei ang Gilas Pilipinas sa Group D matchup nila. Pero bago pa man mawala ng tiwala ang mga fans, may isang napakalaking paalala mula sa kasaysayan. Nangyari na ito dati. At Gilas pa rin ang nagwagi sa huli. Noong Asian Games 2023 na ginanap sa Hangzhou, natalo rin ang Gilas sa group stage at hindi bastang team ang kalaban kundi ang Jordan na pinangungunahan ni Ronnie Hollis Jefferson. Sa kabila ng maagang pagkatalo, hindi bumitaw ang Gilas. Bumawi sa knockout rounds, pinatalsik ang host China sa semis at sa finals, binawi ang pagkatalo sa Jordan para silyuhan ang una nilang gold medal sa Asian Games mula 1962. Ang punto dito, huwag mabahala sa unang talo. Ang tournament format ng FIBA Asia Cup ay nagbibigay ng second chance sa mga teams na kaya pang umangat. Group stage pa lang ito at may matitinding laban pa sa knockout rounds. Kung titingnan ang lineup ngayon, may depth pa rin ang Gilas kahit wala si Kai Sotto, si Dwight Ramos, Kevin Kembao, Justin Brownlee, AJ Edo at Scottie Thompson ay sapat na upang lumaban sa kahit sinong kalaban sa Asia. Kailangan lang ang tamang adjustment sa rotation, composure sa crunch time, at improvement sa bench production. Tulad ng Asian Games, ang tunay na laban ay hindi ang unang bugso. Nasa dulo ang sukatan ng tibay. Kaya sa mga sumusubaybay, huwag muna husgahan ang buong kampanya ng Gilas base sa isang laro. May kasaysayan na tayong pinanghahawakan at kung muling maulit ang istorya, baka naman talaga sa dulo, Gilas pa rin ang manggulat. Hindi na bago sa Gilas ang sitwasyong ganito. Sa Asian Games 2023 sa Hangzhou, natalo rin tayo sa Jordan noong group stage 87-62, isang blowout na kinestyon pa ng marami kung may pag-asa pa ba ang national team. Pero hindi ito naging dahilan para bumitaw ang buong programa. Sa halip, ginamit ito ni coach team bilang motibasyon. Ipinatupad ang adjustments, pinalalim ang rotation, pinatibay ang depensa, at higit sa lahat, pinatatag ang loob ng mga players. Sa semifinals, isang classic come from behind win laban sa host team China ang nabukas ng pinto para sa redemption arc. At sa gold medal match, Gilas versus Jordan Part 2. Pero sa pagkakataong ito, ibang-iba na ang resulta. Tayo ang nanalo, 70-60. Tayo ang nagdiwang. Ngayon, parehas ulit ang senaryo. Bagamat hindi pa tapos ang group stage sa FIBA Asia Cup, tinalo na tayo ng Chinese Taipei, isang team na pamilyar na rin sa sistema ng Gilas at may sariling improvement na dala. Pero ang mas mahalaga, hindi pa ito ang wakas. Ang format ng torneo ay nagbibigay pa ng knockout rounds kung saan tunay na nasusubok ang champion caliber ng isang bansa. May oras pa para pag-aralan ang pagkakamali, may oras pa para mag-adjust sa mga matchup
tulad ng New Zealand. At higit sa lahat, may oras pa para ipakita ang puso ng mga Pinoy. Yung klase na never say die spirit na nagpanalo sa atin ng ginto noong Asian Games. Well, hindi lahat ng kampiyon ay perpekto mula simula. Ang tunay na lakas ay nasusukat kung paano tumatayo pagkatapos ng pagkatalo. Kaya kung susundan natin ang formula ng Asian Games, isang early loss, isang matinding comeback, at isang maalamat na pagtatapos, nasa tamang landas pa rin ang Gilas. Kung babalikan natin ang kasalukuyang kampanya ng Gilas sa FIBA Asia Cup 2025, malinaw na hindi pa tapos ang laban. Group stage pa lang ito. At kahit masakit matalo sa Chinese Taipei, may natitira pang mga laban na pwedeng bumawi, lalo na kontra New Zealand at Iraq. Ang kalendaryo ng torneo ay nagbibigay ng second life sa mga teams na makakapasok sa knockout phase at dito madalas nagkakaroon ng tsansang gumawa ng kasaysayan. Katulad ng ginawa ni Coach Tim noon, kailangan lang ng matalinong rotation, timing ng timeout at tamang paghahanda sa scouting reports. May sapat na oras ang Gilas para ayusin ang spacing, i-adjust ang pick and roll defense, at i-reinforce ang frontline presence sa tulong ni AJ Edo at Junmar Fajardo. Isa pa sa mga positibong dapat pansinin, maraming individual performance sa Gilas ang standout. Kevin Kembao continues to rise bilang future star. Scottie Thompson remains reliable in big moments. At si Dwight Ramos ay consistent sa scoring at playmaking. Sa kabila ng tatlo, makikita mong sulit pa rin ang identity ng team, hindi sila sumusuko. Ang mga technical errors ay kayang ayusin sa practice, ang shooting slump ay temporary, pero ang puso at chemistry, yan ang foundation na pwedeng sandalan sa playoffs. Kung susundan ng Gilas ang modelo ng Asian Games, hindi kailangang magamba ang mga fans. Hindi kailangang magpanik dahil kahit may pagkatalo sa simula, ang tunay na sukatan ng lakas ay sa dulo ng torneo. Ang knockout round, bagong script na ang isusulat, at kung papalaring magkita ulit ang Gilas at Chinese Taipei, o maski ang Jordan o Australia, ibang Gilas na ang haharap. Kung babalikan natin ang naging kampanya ng Gilas sa 2023 Asian Games, makikita natin ang eksaktong parehong pattern. Natalo rin ang Gilas sa group stage kontra Jordan, isang matinding pagkatalo na nagbunsod ng pangamba at batikos mula sa mga fans. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Sa halip, ginamit ng Gilas ang pagkatalo bilang fuel para sa isang mas malakas at mas matibay na pagbabalik sa knockout rounds. At sa dulo, ginulat nila ang buong Asia nang talunin din ang parehong Jordan sa finals para masungkit ang ginto. Ang una sa loob ng higit na 6 na dekada. At ngayon, tila parang nanonood tayo ng parehong pelikula. Natalo ang Gilas kontra Chinese Taipei sa unang round ng FIBA Asia Cup group stage. Malamig ang opensa, may mga sablay sa rotations, at halatang may rust sa chemistry ng team. Pero gaya ng sa Asian Games, hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Ang group stage ay bahagi lamang ng mas mahabang tournament. At kung may kakayahan ang Gilas na bumangon mula sa pagkatalo, pinakita na nila yan dati. Sa halip na mabahala, kailangan nating balikan ang context. Ang unang talo ay hindi sukatan ng final outcome. Gaya ng Asian Games, pwedeng ito na naman ang simula ng mas makasaysayang comeback. Ang mahalaga ngayon ay ang reaksyon ng Gilas sa pressure at kung paano nila gagamitin ang pagkatalo para muling gulatin ang buong FIBA Asia. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.